Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang publiko sa Manila International Airport matapos biglang lumabas sa VIP lane si former President Rodrigo Roa Duterte na walang anumang pasabi o pre-announcement. Ayon sa mga nasaksi, tila relax at nakangiti ang dating Pangulo habang binabati ang ilang pasaherong hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ilang minuto lamang ang lumipas ay umusbong agad ang mga larawan at video online na naging instant viral. Naging bukal naman ang saya at excitement ang social media matapos kumalat ang balitang ito. Libo-libong netizens ang nagsabing handa raw silang sumalubong sana sa airport kung nalaman nilang paparating ang dating Pangulo. May mga haka-hakang may comeback mission pa raw itong dala, kaya't lalo pang umigting ang diskusyon sa iba't ibang online platforms. Tulad ng dati, hati ang opinyon ngunit mabigat ang ingay sa cyberspace. Sa kabilang dako, ayon sa mga source sa palasyo, hindi raw inaasahan ni President Marcos Jr. ang biglaan at tahimik na pagdating na ito ni Duterte. May mga ulat na nagpatawag umano ng closed-door meeting ang ilang top officials upang malaman kung may epekto ba ito sa kasalukuyang political landscape. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, marami ang nag-uugnay ng pangyayari sa tumitinding tensyon sa politika. Habang patuloy ang pambansang usapan, nananatiling palaisipan ang dahilan ng surprise arrival. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Duterte, dahilan para mas lalong lumakas ang mga espekulasyon. Samantala, hinihintay ng publiko ang mga susunod na kilos ng dalawang leader dahil sa mundo ng politikang ito, kahit isang simpleng pagdating sa airport ay maaaring magbago ng buong istorya. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nako, round 2 tayo sa pagharap ng DOH para sa kanilang proposed 2026 budget dyan sa Senado. At itong si Auntie Claire, alangan ho siyang sumagot doon sa pagpapatawag ng hearing nitong si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagpapakalat ng peking balita ng PCO. Palakpakan ho natin si Senator Robin Padilla. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, linaglag ho nitong si Auntie Claire, itong si Chris Roque. Yung DTI Secretary, kung di ho tayo nagkakamali, no? DTI Secretary. Ito hong si Roque, sabi ko kasi nitong si Christina Roque, sapat na daw yung 500 piso para sa Noche Buena. Okay, sana kung meron pa 500 piso, no? Sa hirap po ng buhay ngayon, swertihan ng ating mga kababayan kung meron pa silang 500 piso na gagamiting panghanda sa Noche Buena ng paparating. Eto, pakinggan natin si Auntie Claire. Unahin na muna natin yung mga sagot niya kay Senator Robin Padilla. Good! At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Ba't naka-gray ho kayo ngayon? Naka-silver kayo? Ang unang tanong, saan ka nang galing sa mga nakalipas na araw? Ang daming naghahanap sa iyo, Ante. Our first question, Catherine Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good afternoon. Ma'am, may we Nako. get your reaction on the resolution filed by Senator Robin Hood Padilla seeking an inquiry in aid of legislation regarding the performance of the PCO? I-divide ko po sana into two. First, the senator said that there are concerns regarding the dissemination of unverified, inconsistent, potentially propagandizing and misleading information from the PCO, which have contributed to public confusion, misinformation, or misinterpretation of government actions and policies. Yun muna, ma'am. Yun daw pong Findings concern. niya na ba po yan? Findings niya na po ba yan? Evaluation, verified? Although I believe it is in the resolution, but I would like to know if it is already, that concern is already verified, that there is unverified propagandizing that the PCO is doing? Is that what you're trying to say, Ms. Katrina? Unfortunately, I do not have information as to how the Nako, senator yari. gathered the data that he placed in his resolution. But how does the PCO respond to that insinuation that the senator has already incorporated into this document lodged before the Senate premises? It is kind of sad. It is kind of disappointing. Anong disappointing? Sinabi nyo, nagbitew. Sinabi nyo nagbitew, ngayon pala sinibak. Di ba fake news tawag doon? Because Oo. had
he watched, viewed the press briefing in full, he would have observed and witnessed how we deal with the government programs and government projects for the people. So, yun na lang po. Sir, Nako. sorry ma'am, follow-up question. Another point he is raising is that there is public commentary criticizing aspects of the PCO's communication style. He alleges that some official communications have been delivered in a manner that is combative, rhetorical, or lacking in data-based clarity rather than as calm, fact-based, and public service-oriented messaging. And I guess he is pertaining to you because you are the face of the PCO so far. That's what you guess. Well, anyway, Sino po? I would Ikaw like no. to, Ikaw naman si Auntie Claire naman, no? Ikaw lang naman nagsasalita. Ikaw lang naman daldal ng daldal dyan. Bawat buka ng bunganga mo, puro Duterte kayo, di ba? Puro, puro nagdang administration ng birhada mo eh. Ano bang ginawa mo dyan kung di atake ng mga Duterte? quote the statement of Secretary Dave Gomez. That resolution, we welcome the filing of the resolution according to Sec Dave Gomez. Full cooperation ang PCO upang maliwanagan at matulungan ang Senado sa kanilang trabaho. Yan. Last from my end, what do you make out of Senator Padilla's recent rhetoric with regards to the PCO? First, we all know na he presented an audio clip alleging na ikaw po ay nakipag-usap sa isang troll, and then now we have a resolution seeking inquiry in aid of legislation against the PCO. Well, I guess as a senator, he should also provide proof, Yan. pieces of evidence to what he is, I don't want to say accusing, telling us some kind of negative on the part of the PCO. Maraming salamat. Ivy Reyes, Billionario. Good afternoon, Yusek. Former DOLE Secretary Silvestre Bello said he was removed as MECO chief because he declined an offer to run as congressman. He declined to offer to run against Congressman Ungab of Davao's 3rd District in exchange for 1 billion pesos and an assurance that he will have a cabinet post in case he loses the election. Have we heard from the president about this? I talked to the president personally on this matter, and he said it's a lie. It's a lie. Wala naman. Lahat ng inaakusa sa mga bangag na yan, it's a lie. Kayo naman, oo. It's a lie yan. And ma'am, may we know what's the reason behind Bello's removal from MECO? You can ask him. Ayun nga, sagot niya. Hindi niya pinagbigyan yung gusto ni Marcos Jr. Bira ka talaga. But on the part of the president, it's a lie. There's no truth about that. And speaking of cabinet positions, ma'am, may updates po ba sa cabinet revamp or reorganization natin? Sa ngayon, wala pang ibinibigay na update. At kung meron pa, katulad sinabi mo po natin noong Wednesday, kapag mayroong update, ibibigay ko po sa inyo lahat. At mababalitaan naman po natin pag nagkaroon ng cabinet revamp ulit. Maraming salamat. Maricel Halili, TV5. Sa kamag-anak bata. Magandang hapon po. Yusek, ano po ang paliwanag ng Malacanang doon sa recent video ni Zaldico, this time dragging the First Lady doon sa usapin ng rice importation at saka ng onions? Alam naman ng First Lady at ng Pangulo ang katotohanan, at nito lamang nakaraang araw ay si Secretary Kiko Laurel na po mismo ang nagpatunay kung ano ba ang katotohanan at kung ano ang naging karanasan niya sa pakikipag-usap o pakikipag-deal sa kanya ni Zaldico. So hanggang dyan lang po muna ang ating masasabi. At Nako. Sagutin mo. Ano pa? Oh, yun yung problema eh. Pakilamera kasi ang amo mong babae. mas maganda malaman mo. Mga mukhang pera kasi yung mga amo mo eh. Auntie Claire, real talk ha, mga mukhang pera, yung mga nasa Malacanang ngayon, walang kakabusugan. Anak ng toko, meron ho sila mga bahay sa Forbes Park. Yan, mahal ho doon. Kung di tayo nagkakamali, 500,000 per square meter. Muna lahat ang katotohanan mula kay Secretary Kiko Laurel.
Pero Yusek, what was the reaction of the First Lady when she learned about the recent accusation of Zaldico? Kilala po natin ang First Lady kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga balita, mga kwentong walang basihan. Magkikibit balikat lang ang First Lady, alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. At yun, may mga taong nagtatanggol at nagsasabi kung ano ba talaga yung nangyari. Does the palace find this concerning or alarming considering na ilang videos na po yung nilalabas, inuunti-unti sinasama yung first family? Makikita na naman po natin kung anong talagang motibo dito eh. Sabi nga natin, mas maganda po Ang motibo dito, yung dating appropriation chairperson, siya ang dinidiin. Ngayon, kumanta siya, linabas niya sa sambayan ng Pilipino kung sino-sino yung mga amo niya. Ano motibo doon? na kung meron siyang video, dapat lahatan. Para hindi Hindi ganun. unti-unti at nagagamot kung ano yung mga pagkakamali sa mga una, pangalawa, pangatlong video. At ang hamon nga ng Pangulo, umuwi siya rito. Isabihin niya lahat ang kanyang mga sinasabi, patunayan niya ang katotohanan na sinasabi niya dito sa bansa at manumpa siya na yun ay katotohanan. Salamat, Yusek. Thank you. Eden Santos, Net25. Yusek, dun po sa previous briefing po ninyo ay yung nabanggit, ano po na yung pagpahayag ni VP Sara na readiness to replace the president, batay na rin doon sa tanong nung interviewer, ay a form of political destabilization. Pwede po ba ninyong i-elaborate lang paano nyo nasabi na ito po ay forma ng destabilisasyon sa administrasyon? Well, para lumambing tong si Mama no ngayon, itong sa Net25, wala na yung dating gigil mo, madam, ha? Pagka magsasama dyan kay Auntie Claire. Oh. Noong nakaraang araw po ay nasabi ko na kung Oo. bakit Ulitin ito mo ay na lang. maaaring form of political destabilization. So nasagot na po natin yan. Pero parang under the Constitution naman po, the Vice President, siya po yung first in line to pwedeng pumalit po sa Pangulo. Nakalagay po yon either natanggal ang Pangulo, nag-resign, nagkaroon ng malalang sakit, or namatay po. May mali po ba doon sa kanyang sagot na siya yung pwedeng next ready to replace the president? Iba po ang sinasabi ng Constitution. Tama po na siya po ang next in line and succession kapag ka po legal ang pagkakatanggal at pagkaka-remove sa Pangulo sa pwesto. Iba naman po yung nag-a-anticipate at sa gitna ng mga Nag-a-anticipate naman. Anong nag-a-anticipate? Ang tanong sa kanya, handa ba siya kung sakaling mag-resign tong si Marcos Jr.? Sagot, handa siya. Pero hindi niya ina-anticipate. Ang isigaw bihira, ng kanyang mga kaalyado o ng mga supporter na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Ang daming Magkaiba po yun. kaartehan ni Auntie Claire, oo. Thank you. Reminder lang po, one question. Nakagigil ka na, Next is Chris Jose Remate. Good afternoon, ma'am. Ma'am, next week po, December na, ilang tulog na lang, sabi nga nila ay Pasko na. Pero ma'am, may sinasabi po si DTI Sec Roque na kasya na raw ang 500 pesos para makapaghanda sa Noche Buena. At ang sabi po niya, and I quote, kung tutuusin, 500, makakabili na kayo ng ham. Makakagawa ka ng macaroni salad. Makakagawa ka rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede isa. Pwede ham. Grabe naman yun. Ham, spaghetti, 500 piso. Baka, di kaya adik yung nagsabi no? Nakakatawa ka, paano pagkakasya yun? Siguro, meron namang mura ham. Ang bira, oo. Meron, di ba? Yung per shape, mura lang yun. Well, anyway, hindi ko po yan masasagot sa ngayon dahil mismo po, Nako. ang DTI sa Nako, ating nako, pagkakaalam nako. ay magkakaroon din po ng scheduled press briefing. Yan. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 1 o'clock. So, doon mas maganda po na mas maliwanag po niya kung ano po at paano niya makukompute yung pagbibili ng ham sa halagang 500 pesos. Baka dalawa nga po mabili sa ganun. Pero ma'am, sa tingin nyo, kasya po ba ang 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang.
Magno-Noche Buena ka, ham lang. Walang keso, walang tinapay, ham lang. Tapos si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Nakakatawa ha. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasya yun yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Hindi, ang tanong dyan sa tingin nyo ho ba patas lamang sa mga kababayan natin pagkakasyahin ng 500 piso habang yung mga opisyal ng pamahalaan bilyon-bilyon ang ninanakaw sa sambayanan? Dapat ganun ang tanong Ba naman pagtatanong yan? Pakwenta. Ulit-ulit, kung dapat pagkasyahin. Pagkasya yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas sa mga... At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Kwentuhan na lang. Depende, kasi kung yun lang naman ang kaya ko. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan si diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot. Ano lang naman kumbaga, para lang sa sound bites, itong DTI, pwede naman nila sabihin, base sa ang pag-aaral, 2,500 pesos, medyo sasapat na yan para sa Noche Buena ng bawat siyang pamilyang Pilipino. 2,500, yung 500, grabe naman ho yun. Isang araw na sahod ng isang minimum wage earner, yun na yung pang Noche Buena. Araw-araw ho, mag Noche Buena na kayo, anak ng Petrang On behalf Karamata. of DTI, dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Thank you po, ma'am. Okay na yun si Ante. Okay na, lipat na tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano ho ito? Ito na yung tanong kung magre-resign itong si Herbosa, DOA Secretary, kasi medyo nagkainitan ho sila nung huling pagkikita nila dyan sa Senado. Game! Not only being here physically present several hours a day, but for your being on the ball on this budget. Thank you, Mr. President. Senator Pia, ang aking mahal na ate, thank you for being here the 4th time. Mr. Secretary, I also thank you for being here. Before that, may I express lang, Mr. President, that siguro umuwi kami ni Secretary the other night, parehong masama loob. But ako, hindi lang masama ng loob sa iyo, sa DOH performance mo, but sa sarili ko rin, because I am here to express not only the aspirations of our people, but also yung frustration. So if I was in any way disrespectful, that wasn't the intent. Siguro nga kasi sa budget hearing lang. So I won't elaborate kasi hindi ko naman alam mangyayari ngayong hapon. And if the Senate President will allow, I will, and remind me anytime, Mr. President, if I am not addressing my question to you, which is that the proper procedure, and if the Secretary can do the same so that we can somehow maintain both our composure. There are certain questions that I wish you answer because of two things. I was former Speaker of the House and I was former Secretary of Foreign Affairs. There are certain things na nasa fingertips dapat natin yan. So like when I'm Speaker, I have to know how many congressmen meron. When are the session days? Did I attend this or that? Diba? But of course, if it's statistics, if I ask you certain things about the vaccines that obviously shouldn't be at the top of your head, just ask permission. May my staff pass me a note or anything. In fact, Senwin, di ba, nung bata tayong congressman, may index cards usually in departments Tapos iaabot yun sa secretary. But again, di ba, for example, kung sobra ang delay every year ng procurement, you expect the secretary to talk to the BAC or to the USEC in charge to know it. Di ba? So kung may isa kang vaccine na delay o yung flu shot na delay, patatawagin mo sila to explain, I'll accept that. Pero kung 2-3 years na parating late, wala, delayed, and then hindi natin masagot, I'm not saying hindi nyo masasagot, of course, I'll ask you. I don't mind you having a computer. Obviously, you prepared today. But there are certain questions that are there. No? So, Mr. Secretary, siguro din para if it's a yes or no question, please give me a yes or no, then you can explain. Now, if it's not a yes or no question, just tell me that's not a yes or no question. Because by training, I am a lawyer.
So kung hindi tayo mag-agree, for example, kung totoo o hindi yung no billing, I will ask you preliminary questions to lay the basis. Totoo ba na ito policy? Yes or kasi kung hindi yun ang policy, then no. Kung yun ang policy, yes, no? So anyway, Mr. President, with your permission, with the permission of the Secretary, we had, and of course Senator Pia, we had a long discussion last year on stunting. And he even came to see me in my office, and I honor you for that. At sinabi mo mga may bagong programa, we will have some progress next year. And paulit-ulit ko sinasabi yung sinabi ng isa sa pinakamatalino. Tingin ko hindi naman siya pinakamatalino dahil sa ako doon dahil si Solomon. di ba marijuana was legal there and very sensitive ang ilong ko doon. So talagang palaging nakaganon ako at that time. So yeah, I'm not justifying it. I'm simply describing what the life in New York looks like. And remember when they were in exile, doon nga niya na-meet si Lisa di ba? That's how it was. That it continued after he became president is something we don't know. Pero yung nakita ko naman, gano'ng ako katagal sa cabinet, siyempre nakikita din natin siya in other settings. Alam mo kung drug addict ka, hindi ka makakadugtong-dugtong ng salita na you cannot link your sentences together. Magiging incoherent ka. Hindi totoo magiging incoherent ka. Sila ang pinakamagaling magsinungaling, magmanipula, at sila ang pinakamagaling na, anong tawag doon? Yung magpanggap. Magpanggap, pretend. Magpanggap. Ito po mga kareaksyon ni isang doktor na nagtatrabaho at i-explain po niya dito na wala pong gamot sa mga pampublikong ospital, mga kareaksyon. Mga walang kaluluwa, mga walang puso, mga walang bituka, mga walang apdo, mga walang hiya kayo. Makinig kayo sa doktor na ito, pati PhilHealth, pati health care ng Pilipinas ay talaga po mga kareaksyon, nilimas po ang pera. Ito po, pakinggan po natin ha. Akong nanungkulan bilang mga kababayan ko. Sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo, wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga
mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Ako, mga ka-reaction. Na-shock po ako doon, mga ka-reaction. Na-shock po ako sa doktor na yun. Grabe, wala pa talaga silang mga kaluluwa, mga tao na ito. Pati po yung healthcare system natin, ninanakawan. Ito, pakinggan po natin ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Dito po, nabutata po siya dito ha. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Ako, mga ka-reaction. Grabe Good morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury